Assalamualaikum. Halina't samahan niyo ako magluto tayo ng ginataang galunggong sa halagang 350 pesos. Mabilis lang tayo ngayon, hindi ko na nabidyoan yung pagpunta ko ng palengke. Ang galunggong po ni Dian ay 1 kilo po ang nakuha ko. So marami-rami na po yun, sa tingin ko naman ay kasya na sa amin sa isang pamilya. Parehong yung natira, yung sukle ay pinangbili ko ng sibuyas, luya, pechay at sili-green at kamatis. So, yung natira po ay pinambili ko na rin po ng niyog. Pinagkasya ko po silang lahat. Balik po tayo. So, inugasan ko lang po yung galunggong para matanggal yung mga bakterya na hindi natin nakikita. Kailangan po, gasan po ako ng paulit-ulit hanggat makikita natin na maputi na yung tubig na nilalagay natin. Na sa tingin natin ay wala ng dugo. Ay naalala ko tuloy nung sa probinsya pa ako, magkaulam lang kami ng galunggong. Parang feeling namin kami ang pinakamayaman sa probinsya namin. Ganun kahalaga ang galunggong dun sa probinsya namin. Pero dito sa Maynila, pag ulam ng galunggong ang isang mahirap lamang. Ay ba't naman ganun? Sarap naman yung galunggong na. Pinasabawan, inihaw. Inihaw, pwede ba yun? Prito, masarap naman siya. Sinunod ko naman po ugasan dyan yung ingredients natin. Parehong luya, kamatis, sibuyas, sili-green. Yung luya po, kailangan po natin siya balatan. Hugasan na lang po natin siya ng mabilisan dahil wala po kaming tubig. Magsisingit lang po ako sa tinsan ko na maglalaban na ako muna daw ang mauna dahil nagugutom na rin sila. Sunod din naman po natin na rin ang sibuyas. Sibuyas na nagpapayak sa ating pag binabalatan natin sila. Charot, ang daming alam. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabalat ng sibuyas na mapang-iyak. Sana wag umiiyakan. Ay buti naman ho, ay bumaba na ang halaga ng sibuyas. So nabili ko po yung dalawa sa halagang 10 piso. Doon po sa mga plastic. Charot, kasi doon lang kaya ng budget natin. Parehong sili na yan ay 10 pieces po sa halagang 10. So piso po isa, doon din po sa naka-plastic. Pero hindi na siya ganun kaganda ang quality. So doon na rin po kasi ang budget natin sa naka-plastic. So lahat naman po yan doon kung bumili sa pina-plastic. Yung mga mamurahin lang pa para since kakain din naman natin ngayon, hindi naman natin yung stock sa ref. Wala kami ref, mahirap lang kami. Parehong pechay ay fresh na fresh pa po yan. 10 piso po isa niyan na meron naman sa amin na nabibili. Pero doon ako bumili sa palengke na. Kasi since nandun na ako, dito na nga lang pupunta pa ako doon sa kabila. Layo-layo pa rin nun. Ay alam ko na makatipid kami doon. Maari ay hindi kami pagbayaran dahil kilala naman namin na may-ari noon. Pero wag na. Ito na. May natira pa. May budget kami. Alam niyo yan. Ginahit ko na rin pala yung luya. Sibuyas. Kamatis. Sili-green. Pechay. So ito na po sila lahat. Pechay, isda, ingredients, sibuyas, kamatis, luya, sili-green, gata. Ayan po sila lahat. Tara, magluto na. Ilagay lang natin yung kawali at painitan. Antayin natin mainit. So pagtapos mainit, lagyan natin ng mantika. Sunod ang sibuyas, luya, kamatis, at halu-haluin lang po natin siya hanggang sa magkulay brown na po yung ating sibuyas. Pampabango ng hininga. Charin. So ilagyan na po natin yung ating galunggong. So sili-green, takpan, at ayan po. Takpan po at pakuluin po natin hanggang sa kumapit po yung mga lasa ng mga ating mga ingredients. So ilagay natin yung pangalawang gata. Takpan. Buksan ulit at ayan na po, kumukulo na. Pagkayaan po natin siyang kumulo hanggang sa kumapit po yung lasa. Ayan po ang ating asin. So unang gata, pakaganda ng itsura talaga. So ilagay na po natin yung ating pechay para po masabay na siyang maluto kasi matigas po ang pechay.